Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, unang araw ng Enero, ating ipinagdiriwang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Pinupuri ka
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang iyong pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin. Upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, tinagubilina ng Panginoon si Moises na ituro kina Aaron at sa kanyang mga anak ang paraan ng pagbabasbas sa kanyang bayang hinirang. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kaniya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Tayo pong lahat, kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalaing kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin ay iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo ang kasaysayan ng kaligtasan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa pagsapit ng takdang panahon upang palayain ang lahat at pinagkaloob din niya ang espiritu ng kanyang anak upang matawag nating siyang Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isinasalaysay ng mabuting balita ang pagdalaw ng mga pastol sa kasisilang pa lamang na sanggol at kung paanong lahat sila ay namangha sa mga pangyayari na nagdala naman sa kanila sa pagpupuri sa Diyos sa mga dakila niyang ginawa. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kalala ng anghel. Pagdating ng ika-8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. We are starting this year right. Tayo ay nagtitipon, nagpupuri sa Panginoon, at sa unang araw ng bagong taon, dahil kayo'y nasa simbahan, parang sinasabi natin, sa kamay ng Diyos ay inihahabilin natin ang ating magiging taon. Pagpalain tayo ng Panginoon, ingatan at palaging subaybayan. Ang 2026 naway maging mabuti sa atin sa awa ng Diyos. At yan ang ating responsorial psalm, kaawaan tayo pagpalain ng Panginoong mahal. My dear brothers and sisters, yung dinadasal natin sa pasimula ng bagong taon, yun yung narinig natin sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Tulad ng nabanggit ko sa inyo, maraming mga Kristiyano Katoliko pumupunta sa simbahan unang araw ng bagong taon at ang hinihingi natin, pagpalain, subaybayan, lingapin, mabigyan ng kapayapaan. Yan yung mga bagay na narinig natin sa ating unang pagbasa. Pero hayaan niyo pong sa reflection natin ngayong umaga, kunin ko ho sana yung English equivalent ng ating first reading from the book of Numbers. Sa wikang Ingles, ang pagkakasalin ng ating unang pagbasa ay ganito. May the Lord bless you and keep you. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. I want to emphasize the second line. Wala kasi nito dun sa Tagalog translation. The Lord let His face shine upon you and be gracious to you. In its literal translation, ipakita nawa ng Diyos ang kanyang muka at ngitian tayo. Yan ang gusto natin. Ipakita ng Diyos ang kanyang muka ngayong 2026. At hindi lang basta ipakita ang muka, ngitian tayo. In our everyday human existence and relationship, ipinapakita mo ang mukha mo sa mga taong gusto mo at nginingitian mo. Kapag hindi mo gusto yung tao, ba't ako magpapakita? Pag hindi ko gusto yung tao, bakit ko lalabasin? Bakit ko sasagutin? Bakit ko ihahayag ang aking sarili? At idadagdag pa, ba't kong ngingitian? Pero pag gusto mo yung tao, kapag okay sa yung tao, kapag mahalaga sa yung tao, ipapakita mo ang iyong muka. At hindi lang basta ipapakita, ngingitian mo pa. Yan ang ating dasal ngayong 2026. Ipakita ng Diyos ang kanyang muka at ngitian tayo. In our gospel today from St. Luke, we have heard, sino ba
ang mga taong unang nakakita sa muka ng Diyos. Very favored ang mga taong ito. The shepherds, Joseph, and Mary, whose feast we celebrate today as Mother of God. This is her most important title. We honor her. We give her respect because she is Mother of God. Ito ang pinaka-importanteng title ni Mama Mary. Not Our Lady of Fatima, not Our Lady of Manawag, not Our Lady of Lasalet, not Our Lady of Perpetual Help. Lahat ng yang titulong yan, ibinibigay natin sa Kanya sapagkat si Maria, ina ng Diyos. At maraming mga nanay rito. Mga nanay, hindi ba't napaka-privilege sapagkat hindi na lang dinala sa sinapupunan ang bata. Kayo rin, isa sa mga unang makakakita doon sa mukha na bata. At ganun si Mama Mary. She is full of grace. She is indeed blessed, pinagpala, sapagat nakita niya ang mukha ng Diyos. At idadagdag ko, ilang beses nakita ni Maria na ningitian siya ng batang Jesus. Tayo nga kapag nakakakita ng baby, tapos ngumiti, sasabihin natin, ay ang ganda-ganda ng ngiti, parang nginitian ako ng anghel. Eh si Maria, mukha ng Diyos ang nakikita. How many times nakita ni Maria ang mukha ni Jesus at ningitian siya? Mga minamahal kong kapatid, paano ba magpapakita ang Diyos sa atin ng kanyang mukha? Kapag gumagawa tayo ng mabuti, kapag gumagawa tayo ng tama, pag New Year, madaming New Year's resolution, madami tayong gustong baguhin, madami tayong gustong improve sa buhay, at sana wag lang magpapayat, wag lang kung ano pa mang resolution ang meron tayo, kundi sa pag-uugali, madami din tayong itama at iwasto, sapagkat kapag tayo'y nagsusumikap magpakabuti, matutuwa ang Diyos, ipapakita niya ang kanyang muka at ngingiti. Di ba pag may ginagawa tayong kasalanan, wala tayong mukang maiharap? Di ba yun ang linyahan? Kapag meron tayong kasalanan, alam mo, hindi ako makapagpakita sa'yo kasi nahihiya ako, wala akong mukhang maiharap. Yung mga gumagawa nga ng mga krimen, pag nanonood ako ng balita, di ba minsan ay, hindi pala minsan, talaga, ang ginagawa, nakayuko, tinatakluban ng tuwalya yung muka, binablurred yung muka. Bakit? Walang mukhang maiharap. Sana ngayong 2026, kapag titignan tayo ng Diyos, hindi nakayuko ang mga mukha natin. Hindi nakasuklob. Tama ba yung Tagalog? Suklob. Sa tuwalya. Hindi nakablurred ang ating mga muka. Kasi hiyang-hiya tayo sa dami ng ating ginagawang mali at hindi tama. Sana, kapag nakita tayo ng Diyos, mata sa mata, matititigan natin siya. Matitignan natin siya at mangingiti ang Diyos at sasabihin, itong lingkod ko, nagsusumikap magpakabuti, nagsusumikap magpakabait. Kanina pa natin pinag-uusapan, makita nawa natin ang mukha ng Diyos. Saan ba natin makikita ang mukha ng Diyos? Sasabihin ba natin, kinakailangan mong mamatay na para makita ang mukha ng Diyos? Saint Paul, in our second reading today, in his letter to the Galatians, reminded everybody of our identity. We are children of God. Kaya makakatawag tayo sa Kanya, Ama, Ama ko. At kung may iisa tayong Ama, tayo lahat ay magkakapatid. Ganto ho, ang mukha ng Diyos ay mababanaagan natin sa mukha ng bawat isa.
Yan ang muka ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo muna. Yan ang muka. Sa ayaw mo man o hindi, yan ang muka ng Diyos. My dear brothers and sisters, do not expect na mag-a-apparition ng Diyos sa iyo at sasabihin, ito na ako. Hindi. Mababanaagan natin ang muka ng Diyos sa muka ng ating kapwa-tao. Kaya ngayong taon, sana para sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, we must be present for them. We must be there for them. At di ba minsan, kapag mabigat na mabigat ang buhay, madaming intindihin, kapag nakakita lang tayo ng isang taong ngumiti sa atin, kahit papaano gagaan ng kalooban at magkakaroon ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Sa mga taong nakakasalamuha natin, sa mga taong makakadaupang palad natin, ipakita nawa natin ang ating muka, hindi natin sila pinagtataguan, at ngitian natin. Because that is the face of God for them. Who knows, with your simple presence, with your simple smile, you are motivating others. You are inspiring others. Wala man dating sa atin. Minsan sasabihin natin, ano naman kung ngingiti ako? Yung simpleng pagngiti mo, yung simpleng pagbati mo, malaking bagay para sa mga may pinagdadaanan. Who knows what miracles and wonders it will do for them. My dear brothers and sisters, as we continue our Eucharistic celebration, may the prayer in our first reading be our prayer as we start the year. May the good Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the good Lord look upon you kindly and give you peace. Amen. Magsitayo tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay namang muli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa mga nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang araw na ito ng taon, ang ating mga puso ay puno ng pag-asa na matutupad ang lahat ng ating mga pangarap at ang lahat ng tao at mga pamilya ay magtatamo ng tunay at panghabang panahong kapayapaan. Pasalamatan natin ang Panginoon para sa natatanging handog na ito. Itutugon, Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway magsikap na maging tagahatid ng kapayapaan sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mamansa, naway magsikap para sa pangmatagalang kapayapaan na nakabatay sa pagkilala sa mga karapatan at karangalan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya sa mundo ay patuloy na hulumago sa paggalang at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat isa naway
Bawat isa sa atin naway mapanatili ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso nang sa gayon, tayo ay maging tagahasig ng kapayapaan sa ating paligid sa lahat ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat sa buong isang taon, nawa ay lumapit kay Maria upang sa kanyang pag-akay, higit tayo makalapit sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo aming panalangin. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoon ang mga biyayang ating kailangan. Pinagpapasalamat din natin sa Panginoon ang taong nagdaan. Panginoon na aming Diyos, Ikaw ang simula at wakas ng lahat ng mabuti at maganda. Loobin mong ang taong ito ay maging taon ng biyaya, kapayapaan, kagalakan para sa aming lahat. Panatilihin mong nagkakaisa ang aming mga pamilya at pamayanan. Gawin mong ganap ang nasimulan mo sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eucharistia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan, sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan ito at sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos na walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ko, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit.
at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at walang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Heso Kristo, ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos puso sa aming pagiging walang turing sa iyo
at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa pagiging na banal, ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang mga pagpapala na ibinibigay ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Masuway sumabi, tayo'y magsiyawi ng magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, na si Kristo'y silang, may tatlong haring na sila. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,